Tampokang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa House of Lies. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay baka pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Gigimbal ang lahat sa nalalapit na pagbunyag ng katotohanan sa likod ng malaking sunog na sumira sa mansyon ng mga Torrecampo. Sa una, tila isang palaisipan kung sino nga ba ang may pakana ng trahedyang ito. Dahil maraming pangalan ang lumulutang at isa na rito si Edward na agad na pinaghinalaan ng karamihan. Ngunit habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan, mapagtatanto ng lahat na ang lahat ng ito ay isa lamang malaking plano at isang maingat na setup upang may mapagbintangan. Dahil ang totoo, ang mismong nagsunog ng mansyon ay walang iba kundi si Manang Yoli, ang matagal ng mayordoma ng pamilya Torrecampo. Ngunit hindi niya ito ginawa ng kusa dahil siya ay inutusan at ginamit lamang sa mas malalim at mas madiin na plano. At ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi itong si Thea. Isang plano ng puno ng panlilinlang ang kanyang isinagawa kung saan sinadya niyang palabasin na si Edward ang may kagagawa ng sunog upang tuluyang masira ang pagkatao nito sa harap ng kanyang pamilya. Ginamit niya ang kahinaan ni Manang Yoli, ang awa at galit nito sa mga nangyayari kay Edward upang maisakatuparan ang kanyang balak. Kaya naman, ang apoy na tumupok sa mansyon ay hindi lamang basta aksidente, kundi isang sinadyang hakbang upang maghigante at magmanipula ng katotohanan. Isang apoy na hindi lamang sumira sa ari-arian, kundi unti-unting sisira sa relasyon at pagkatao ng bawat isa sa pamilya Torrecampo. Samantala sa kabilang banda, tuluyan nang bumigay si Marge sa sakit na dulot ng pagtataksil ni Paulo. Hindi na niya kayang patawarin ang kanyang asawa dahil sa bigat ng kasinungalingan at panglulokong kanyang natuklasan. Wasak na ang kanyang tiwala at tila wala nang natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihiwalay ay may isang taong nakiusap at ito nga ay ang kanilang anak na si Jasmine na kasalukuyang nasa kritikal na kalagayan. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, nakiusap siya sa kanyang ina na huwag silang iwan at huwag tuluyang sirain ang kanilang pamilya. Dahil dito, napilitan si Marge na manatili hindi dahil sa pagmamahal kay Paulo kundi dahil sa kanyang anak. Ngunit nilinaw niya ang lahat kay Paulo. Ang kanilang pagsasama ay para lamang kay Jasmine at wala nang iba. Diretsahan niyang sinabi na hindi niya ito ituturing na kanyang asawa at hindi maibabalik ang dati nilang relasyon. Isang masakit ngunit malinaw na desisyon na nagpapakita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ni Paulo sa kanyang puso. Sa kabila nito, patuloy pa ring itinatago ni Paulo ang kanyang pinakamabigat na lihim. Ang katotohanan na si Ashley ay anak nila ni Thea. Isang lihim na kapag nalaman ni Marge ay siguradong tuluyan ang sisira sa anumang natitirang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Kaya naman pinili ni Paulo na magsinungaling muli at itago ang katotohanan kahit alam niyang darating ang araw mabubunyag din ang lahat. Habang patuloy na umiikot ang pangyayari, lalong lumalalim ang mga lihim at kasinungalingan na parang apoy na patuloy na lumalaki at kumakalat. At sa oras na sumabog ang lahat ng ito, walang sino man ang makakatakas sa epekto nito. Dahil sa mundo ng puno ng pagtataksil at panlilinglang, ang bawat lihim ay may katapat na kapalit at ang bawat kasinungalingan ay may kaparusahan. Ang tanong na lamang ngayon ay kung sino ang unang matutumba at kung sino ang matitirang nakatayo sa gitna ng nagliliyab na katotohanan. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan sa House of Lies. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.